Okay, quick update lang tayo sa BTC. So, nagkakaroon tayo ng push up, then push down, no? So, last time meron akong short dito na sinasabi ko sa mga previous videos ko na medyo delikado yung short ko dito. Na medyo maaga or pwede natin masabi baka late na. Pero ang nakalabasan, meron pa tayong push up para mag-short dito sa mga area to, no? So, meron din tayong some sort of order block dito. Order block na mukhang niretest niya, no? So, pumunta tayo ng 4 hours, tignan natin. Niretest niya lang, no? Hindi siya actually nag-break above. Makikita natin, no? Tignan natin sa parallel channel. Meron tayo some sort of parallel channel na ganyan. Tapos ganyan, no? So, meron tayong order block of some sort dito. Puro week up to, no? Week up, week up, week up, week up. So, meron ako short dito na basically na bingwit, no? Na bingwit. So, na stop loss ko lang dito sa area to. So, itong mga to, nakuha na ako ng stop loss kumbaga. So, nagre-enter lang ako dito sa bandang 43,300. Pero niliitan ko yung margin ko kasi medyo may some sort of possible pang mag-push up kasi meron pa tayong isa pang target dyan. So, for example, na meron tayo, kung sabihin natin baka ito pa lang ang first wave, in case na ito pa lang ang first wave, baka malalim or more like baka mataas ang ipapump nitong BTC kumbaga, no? Kaya medyo nag-ingat ako dito sa part na to, no? Kasi makikita natin lumalagpas tayo ng 236 dito sa malaking retracement na to, no? So kapag lumalagpas ng ganun, may possibility na aabot tayo ng mga bandang 0.5 hanggang 0.618, no? Pero since hindi ito yung pinakatamang retracement, most likely kasi meron tayong 5 wave counts na abang dito, no? So nasan ba yun? Ito pala, yan. So meron tayong inaabangan na 5 wave counts dito. Nasan ba siya? Ito, ayan. Dito, at most likely dito pa lang ang fourth wave, hindi natin sure, pero medyo concerning na medyo mahaba ang fourth wave natin. Okay? Medyo concerning na mahaba to, So hindi ko masyado short yung pinaka top nito kasi kung titignan natin dito meron tayong 382 na madalas na target ni fourth wave. Yan, exactly dun siya nag-wick up. At dun din siya nag-close below, no? Makikita natin, no? So, napag-usapan natin to, no, na in case mag-push up tayo, most likely sa 382 siya magre-reject. Okay? Pero ang pinagkaiba lang or basically ang problema sa rejection na to, medyo mahaba tong fourth wave. Okay? So, medyo delikado yun. Masasabi ko na mahaba yung fourth wave na possibly baka mag-pump. So, nagdadalawang isip ako dito, no? Pero nakapag-enter pa rin ako ng short dito sa bandang 43,300 area ata dito banda. Yan, nakapag-short pa ako dyan. Basically, nakapag-push down na naman ang price, no? Pero hindi natin sure, medyo mahirap mabasa to sa ngayon kasi ang haba ng fourth wave natin, no? Hindi typical na masyadong mahaba yung fourth wave, pero may mga times na nangyayari yun, pero sa impulsive theory, di dapat masyado ganun nangyayari ang length ng fourth wave. Kumpara natin sa second wave, no, hindi siya ganun kahaba. So, possible ba na ganito ang impulse wave? Talisin ko lang to, Ang impulse wave theory natin, ganyan. Kahit ganito gawin natin, no, mahaba pa itong number 4. Okay, so, may idea na possible na baka hindi ito yung fourth wave. Possible lang. Pero sa ngayon, since nasa 382 tayo, ando doon pa rin yung idea na pwede tayong mag-dump for fifth wave. Okay? Possible to sa fifth wave pa, no? So, basically, ang fifth wave, most likely, ang target niyan, titignan natin sa Fibs. Bandang, tawag dito? 1.272 area, no? So, dito banda, no? Maglo-lower low tayo ng katiting. Dito, lower low ng katiting. Umaabot din to ng 1.618. Depende kung anong target nito, no? So, kapag nakarating tayo dito sa dalawang to, either dito sa dalawa, most likely magkakaroon to ng bounce. Okay? Then, ando dun ulit yung idea na pwede tayo recover ng siguro mga hanggang 44k hanggang 46k, hindi natin sure. Kung titignan natin, sabihin natin 1.618, pwede tayo dito sa 44k or banda dito sa mga 46k area, no?
Basically dito sa bang area to, meron din tayong mga resistance dito. Dating support na binreakdown natin, no? Okay, so iingat lang tayo sa part na 'yon. Sa ngayon, goods pa ang short ko dito, 43,300 area. Pero yun nga, kung ito na ang fourth wave, meron dapat tayong ABC correction dyan. So makakita naman tayong ABC correction dito, no? Actually, na makita natin may 3 waves tayo. Meron tayong some sort of 1 wave, 2 wave, 3 wave. At potentially complete na to. Potential lang. Pero kailangan natin tandaan yung fourth wave medyo masyadong mahaba. Hindi masyadong ganun nangyayari sa impulse wave theory, no? Pero may mga times sa ganun, hindi natin masasabi kung ganun ba talaga ginagawa ni BTC. Hindi natin sure, kasi meron din tayong mga bullish wave count dito, for example, no? Yung gantong klaseng bullish wave count na meron tayong first wave, second wave, third wave, tapos itong fourth wave mahaba, no? So, ito yung side na mga bullish ngayon, na may mahaba tayong fourth wave dito. Pero second wave di ganun kahaba, no? Pero hindi natin masabi kung tama tong wave count na to. Pero kung magpa-pump tayo, dapat ganito ang itsura niyan ng 5 wave count na yan. No, hindi natin sure kung saan banda ang fifth wave, pero kailangan natin tandaan yung fourth wave medyo mahaba. Okay? So etong part na to sa 1 hour, di pa natin sure, okay? So kailangan natin siguro ng extra data dito. Tignan natin sa 4 hours ano bang itsura na ito. Mukha na siyang mukha naman siyang distribution schematic. Meron tayong buying climax, upthrust, then upthrust after distribution. Ang problema lang nagko-consolidate na agad tayo dito. Dapat ang consolidation yan sa ilalim. Dito dapat sa ilalim. Possible bang dito na agad ang consolidation? Hindi natin sure. Hindi naman siguro perfect yung Hindi naman siguro perfect yung distribution schematic, kasi ang distribution schematic na may upthrust after distribution dapat dito pa banda. Dito sa mga lows na to. Yan, dito dapat tayo nag-consolidate, pero malapit na rin naman tayo dun, Malapit na rin naman tayo dun. So, ito na ata yun. Hindi natin sure. Sa ngayon, ang masasabi ko, kung titingin tayo ng daily, alisin natin itong mga drawing na to. At bubuksan natin ang RSI natin. Nakakita tayo ng retest ng 50 RSI. Basically, dun sa itong push-up na to, Itong push-up na to. Mapapansin din natin sa 4 hours yung yung tawag dito, yung order block natin na hindi nagbe-break above. Yan, makita natin, Hindi tayo nagbe-break above. Pwedeng ma-argue na baka ganito pa ang drawing niya, Dito tayo sa umpisa nito. So basically, hindi tayo exactly nagbe-break above. Ito makikita rin natin, mga 50 RSI retest. So re-reset ang RSI natin, pero ang problema, yung pag-reset niya ay pa-bearish. Ibig sabihin, magdadump tayo na matindi dito. Breakdown ng 50 RSI. Ito makikita nyo, yung RSI tumatambay dito sa gitna hanggang sa nag-break. Then tumatambay ulit dito para mag-retest, para lang i-dump ulit potentially. Okay, so hindi maganda yun for the bulls sa ngayon. At least ayun lang nakikita natin sa 4 hours. Sa daily mo kung ganun din ang nakikita natin, kasi meron na tayong breakdown dito, Meron tayong breakdown of 50 RSI dito, at etong push up na to, itong candle na to, nag-retest tayo ng 50 RSI, Which is hindi maganda yun for the bulls rin. Okay? So, mga times na nagkakaroon tayo ng breakdown sa 50 RSI, actually nagdadump tayo na medyo matindi. Okay, lalo na kapag sa daily tayo nakatingin. So, ito first time ulit to. Meron tayo dito maliit na break ng 50 RSI. Ito. Pero nakabalik agad tayo, Dito, nag-break tayo pero hindi pa tayo nakakabalik above ng 50 RSI. Okay? So, may isip rin kasi natin dito sa mga area to, nakapag-dump na kasi si BTC, Nakapag-dump na. So, mapapansin natin, nag-push down, nag-oversold. Makikita natin may retest ng 50 RSI dito. Gumawa siya ng lower low. Okay? Gumawa siya ng lower low, Mapapansin natin. Yan, lower low. After niya, mag-retest ng 50 RSI. Pero, after niya mag-lower low, mapapansin natin meron tayong bullish divergence.
bullish divergence, no? So basically dito sa, lagyan natin ng vertical line. Basically dito sa dump na to, okay? So meron tayong bullish divergence na ganyan, kanakalabasan na lower low pero higher low sa RSI. So anong ginawa ni BTC? Nag-pump siya na matindi, okay? So aabang natin yung yung fifth wave, no? Kung mag-fruition ba siya. Pero ito nga, no, medyo fairly di pa tayo oversold. So nasa bandang gitna pa tayo. Marami pa siyang pwedeng ibagsak. Ang problema natin, no? So titingin tayo ng mga ganyan, mga example. Ito for example, no, saan ba pwede? Yung start siguro nito. Kaso makikita natin, pukuruan ng to, no? 50 RSI, then dump. Makita natin dito, medyo tumataas tayo ng 50 RSI, pero mag-breakdown ulit tayo. Ito, medyo mahirap mabasa itong mga to, kasi may maraming news dito. Maraming news ng FTX, tsaka ng ng Luna Coin. So, di magandang idea, di magandang example siguro to, pero sa kaya pwede. Wala, ito 70 RSI na tong retest na to, no? Na pupunta sa 70 RSI, babagsak 70 RSI. So hindi na, para siyang 50 RSI din pero 70 RSI naman siya, no? So wala tayong makita. Sa kaya pwede. Ito naman 70 RSI, no? 70 RSI. So meron din kaya tayong ganyan dito sa pump na to. Marami tayong 70 RSI dito actually, no? So meron tayong bearish divergence na pa-curve down. So titignan natin maayos, ha. Ganyan. Tapos ang susunod, nagka-curve down. At makikita natin ang mga bearish divergence natin dito, sumunod dito, sumunod, mas malalim na curve down dito. So ito mukhang pwedeng straight line lang ata to, no? Yan, pwedeng straight line lang to. Then curve down tayo ng medyo mas matindi, which is hindi magandang sign for the bulls to kakalabasan. So makikita natin yung retest ng 70 RSI dito, at ngayon nag-breakdown tayo na 50. So medyo to, kailangan natin magabang ng at least correction, no? Kailangan nating magabang. Masasabi ko medyo nasa side na siya ng confirmed na magda-drop tayo. Okay? So ando dun siya sa idea na medyo confirmed na magda-drop tayo. Okay? So sa weekly, tignan natin. Ang weekly natin nasa ilalim na pala tayo ng 70 RSI, no? Malalim ang pwedeng ibagsak na ito, no? Kung bullish tayo, dapat dito lang tayo sa mga 50 RSI. Okay? Kapag sa weekly. So kung titingin tayo sa, balik tayong weekly. Kung titingin tayo sa mga previous data, ito, meron tayong meron tayong push up dito, na meron tayong some sort of bearish divergence, breakdown, nakapunta sa ilalim ng 50 RSI pero naka-breakout ulit. Then malaking bearish divergence dito, alisin ko lang to, ha. Yan, malaking bearish divergence na dito sa area to, papunta dito, lower high, higher high, breakdown. Okay? After ng breakdown na yon, makikita natin ang 70 RSI natin nung nag-break towards sa 50 RSI. Ito, 50 RSI. Mahirap nang makabalik pataas, no? Hindi tayo nakabalik ng above 50 RSI ng matagal-tagal. Okay? Nakabalik tayo dito pa sa pump na to. Okay? Dito sa point na to, no? Itong some sort of God candle na to. Yan. Diyan tayo nakabalik. Okay? Doon din natin mapapansin yung bullish divergence. Okay? Bullish divergence kung kailan pa-start na ang reversal. Okay? So dito nakakita tayo ng malaki, medyo matinding bearish divergence. Okay? Ito, meron tayong malaking bearish divergence dito. Meron tayong bearish divergence dito. Yan. So, indication ng some sort of reversal to. Okay? Some sort.
some sort of reversal, hindi natin sure kung gaano kalaki. Pero nasa ilalim na tayo ng 70 RSI. Okay? Ganon din nangyayari dito kapag nasa ilalim na tayo ng 70 RSI, no? Ito yung umpisa. So alisin ko lang ito mga ito, Control Z ko lang saglit. Yan. So mapapansin natin dito, so meron tayong bearish divergence, no? Bearish divergence hanggang sa pinakaunang malaking red candle na to. O basically itong ano, no? Itong bearish divergence na to. Yan. Doon din tayo nag-start magkaroon ng breakdown ng 70 RSI. Okay? 70 RSI breakdown at tuloy-tuloy siyang bumagsak. Okay? So medyo pangit na sign ngayon. Maraming indication sa ngayon, lalo na kapag RSI ang nagpapakita ng indication. Medyo malakas na indicator ang RSI sa mga reversal. Kailangan lang natin abangan, lalo na kapag nakatingin tayo sa mga high term time frame, no? So for example, no, weekly o kaya daily. Sa mga 4 hours, 1 hour, medyo saglit lang gumalaw yun, pero sa mga weekly tsaka mga daily, medyo mabigat ang indication nun. Okay? So kailangan natin mag-ingat. Ito lalo na dito sa paparating na potential dump. Hindi natin sure kung gaano kalalim. Pero since nakakapag some sort of free test tayo dito sa 70 RSI ulit ng breakdown na to, baka tumuloy-tuloy tayo pabagsak. Okay? So ayun siguro update natin. Hanap ba tayo ng trading idea? Trading idea nakalagpas na. So isa sa mga di ko alam kung na-point out ko ba to, pero napakita ko naman to, no, yung 382. Kung nakikinig kayo dun sa 382 target na madalas ang ginagawa ng fourth wave na ganito, 1, 2, 3, 4, makikita natin dun siya basically nag-reject na ganyan. Kung napansin nyo to, congrats sa inyo kasi nakapag-short dapat kayo dyan. Okay? So ayun ang nakalagpas na nga lang yung trading idea natin. So may possibility pa bang bumalik to dito? Possible naman. Pero sa tingin ko baka late na to kasi nakagawa na tayo ng ABC correction dito, no? A, B, C. So most likely ang pinaka push up na ito baka lower high na, no? Kung sabihin natin dito na siya magba-bounce. Tignan natin. Napipindot ko lagi, no? Parang hindi pa ito yung low ng dump na to. So hindi natin masabi, hindi ko sure kung saan banda, pero na-meet niya na yung isa sa mga primary targets niya, no, sa ngayon, which is makaka-expect tayo ng dump. Hindi natin sure kung saan pwede mag-bounce to sa ngayon. Ang pinaka-bounce niya yung mga bandang 4,500 area. Okay? So doon pa siguro pwede tayo mag-long para sa maliit na recovery siguro, 4,500 dito. Then pwede tayo mag-push up ng ganito, then tsaka siguro babagsak pa ulit. Di ko sure pero eto ang nakikita kong projection, no, na parang ganito. Meron tayong 1 wave, 2 wave, 3 wave na ganyan most likely. Kapag lumagpas tayo ng 38k, abang tayo ng mga bandang 33k, 35k. Okay? So ito siguro update natin. S&P 500 bumabagsak. Ba't kaya bumabagsak sa S&P 500? Dahil siguro sa pangit na inflation natin. Kasi tumaas yung inflation rate natin, no? So makikita natin si DXY nagpa-pump. Nakalabas na siya ng golden pocket, no? So bearish pa to, pero isa sa mga hindi magandang sign kapag nalalagpasan niya yung mga maliliit na to, no? Nalagpasan niya. Meron din tayo dito, nalagpasan niya tong part na to. At ang susunod na lalagpasan niya itong area to. Kapag pati ito nalagpasan niya, medyo tumataas yung probability na bullish ang S&P DXY. Alisin natin itong mga drawing natin saglit. So kung sabihin natin siya, na nagre-retrace lang, ang pinaka-target niya dapat dito area ng 0.5. At dapat dito lang siya magre-reject. Pwede siyang umangat dito siguro, pwede umangat or mag-wick up papuntang 618, pero wag siya mag-close above dito. Okay, wag siyang mag-close rin above dito sa 618. Kapag nag-close above, makaka-expect tayo ng mas matinding dump sa mga
riskier assets like sa ano sa stock market, S&P 500, or pati na rin sa BTC most likely. Okay, so siguro yun lang yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.